This is Father Jerry Orbas, SVD, at dito po ako sa Christ the King Seminary, Quezon City. Alam po niyo mga kapatid, as Wednesday is the beginning of the Lenten season, Quaresma. Quaresma means 40 days of prayer, fasting, good works. Dapat po may set up po natin ang mga sarili natin at dumarating po itong panahon na ito para magbalik loob po tayo, magnilay-nilay, and really go back to the heart of God. Alam po nyo, pag pumupunta po kayo sa cemetery, huwag na kayo magdala ng cellphone. Walang signal ho. Alam nyo bakit? Ang daming dead spot. Ayan po siguro ang magandang paalaala ng Ash Wednesday. Ano yung mga dead spot sa buhay mo? Has love died? Has your goodness died? Are there relationships na dapat nang buhayin muli? Mga iba, hindi nang ngumingiti. Why? Because we have become so focused on this world and we have forgotten the big picture. Ito po siguro ibig sabihin ng Quaresma, starting with Ash Wednesday, see the big picture again. Ano po ang big picture? We were born, we will die. And after this life, we go to eternal life. Paalaala lang po, remember you are dust, and to dust you will return. Alalahanin mo na ikaw ay abo at babalik ka rin sa abo. So once you see that big picture, oo nga no, why am I so worried about money, about relationships, about wealth? The big picture is that mayroon pong Diyos na nagmamahal, nandito tayo sa mundo, may mission tayo, tapos tutuloy na po tayo for the next life. Alam po niyo mga kapatid, as Wednesday reminds us again na magpakumbaba. Humility is the key, kapatid. Ang isang tao po, pag nakalimutan niya na ang Diyos, nakalimutan niya na sumamba, nawawala na yung humility. By the way, I was assigned in Korea as a missionary, annyeonghaseyo, at I also speak a little Japanese. Ano sa Japanese yung gusto mo pang kanin? Ang Japanese noon, samurais. Ayan, samurais. Pero ano sa Japanese yung mapakumbaba na babae? A lowly woman. Ang mapakumbabang babae sa Japanese, hamburger. Hamburger. Humble girl, hamburger. Yan po ang dapat natin balikan. Humility is the key. Mga kapatid, ito pong Ash Wednesday, halagayan tayo ng krus, alalahanin mo ikaw ay abo, at babalik ka rin sa abo. Minsan nga ako, isang Ash Wednesday, naglalagay ako ng ashes. Mayroon akong nakitang lumapit na babae, kung todo makeup talaga. Nung lalagyan ko na lang siya ng abo, sabi ko, remember you are the... Sabi ba naman niya sa akin, Father, konti lang, baka masira yung makeup ko. Diyos ko po, sabi ko. Here she was being reminded that she's just dust and all she could think of was her makeup. Alam yung ginawa ko, nilagyan ko napakalaking krus dito para hindi na niya makalimutan. Sana po, hindi na tayo darating pa sa mga paghihirap, mga trials, bago natin maalala ang Diyos. You don't have to go through trials and pain and failures, disappointments, before you realize nandyan palang Panginoon. Sisters and brothers, madalas ko pong sinasabi, ang paulit-ulit, payback time. Payback time na mga kapatid. Marami kang blessings. Huwag mo nang isipin mga kulang sa buhay mo. Yan ang problema ng marami sa atin. You forget to thank God for your blessings because you're always focusing on what is missing. You're always focusing on the problems. Payback time. That is what
the Quaresma is all about. 40 days of prayer, fasting, and sacrifices, and good works. Palagi mong sinasabi, ang hirap ng buhay, Father. Excuse me, mas mahirap ang buhay ng mas maraming tao kaysa sa'yo. So that's it, mga kapatid. Let's go back to the Lord. And for your peace of mind, ito lang po ha. Many times you're so focused kasi yung problema mo sarili. Loaded. Ang bigat-bigat ng damdamin mo. Hey, 4 things you remember, okay? Number 1, money can be earned. Ang pera, pwedeng kitahin yan. So don't worry about money. Don't be burdened about money. And don't lose your soul, your values dahil lang sa pera. Number 2, stupid quarrels can be resolved. Yung mga away-away, pwedeng ayusin yan. Ayusin mo na lang yan. But number 3, the life of a loved one is irreplaceable. Pag nawala na yan, wala na yan. So don't postpone your loving. And number 4, the loss of your soul is your greatest failure. You lose your soul, you have failed. Alalahanin lang po natin to, the next 40 days. As we place everything to the Lord, money can be earned. Pera lang yan. Don't let money destroy your health, your peace. At huwag kang maging alipin ng pera. Stupid quarrels can be resolved. May mga tao bang doubt mo nang kausapin, magpakumbaba ka na? Even your relationship with God, definitely. Number 3, the life of a loved one is irreplaceable. Huwag na huwag po nating ipopostpone at sana wala kang regrets that you loved too little, too late. And finally, the loss of your soul is your greatest failure. Huwag po tayong mainggit sa mga taong yumayaman by bad means. No, 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 no. Stay good and stay beautiful. Your soul is precious. So mga kapatid, here's wishing you all a meaningful Quaresma. Lent. Lent reminds us that our lives are just lent to us. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Wishing you all peaceful, meaningful days ahead. Ito po si Father Jerry Orbos, SVD. Kada kayo amin, Ilocano, Pangasinan, sapay kuma, ta nasyaat, kaya napintas. Lagi ito yung sumarsaro ng aldaw, hantay nga maawanan kumati, namnama. Agyo liligwanan, walay katawa niya, manangarod si katayon amin. Sa mga Koreans siya, may mga Koreans ban, anyong ayo, kamsahamnida. Tomo napsida Tomo arigatou gozaimasu. And that's the other thing I want you to remember. Joy. Be joyful. Lent is not just a time to be serious. Hindi ho. It's a time to be joyful and to be grateful. Payback time. God bless you and Mama Mary.